Pwede na tayo mag-umpisa. So, yun ang presentation. Ano po, Sister Nick? Okay, isa lang. Thank you so much, Doc. Maraming salamat po. So, yun po, sana may natutunan po tayo doon sa lecture ni Doc. Before po ako magtawag dito sa Zoom po, nais ko po sana bigyan ng uunahin itong ating caller from ibang bansa po ito kasi long distance ang gamit niya. So, una ko munang tawagin si Ma'am Carmel. Ma'am Carmel, good evening. She's calling from abroad. So, good evening, Ma'am Carmel. May I know your location, Ma'am? Ma'am Carmel. Oh, hello. Ako. Mag-aanin lang ako. Good evening. Mag-aanin lang ako. Kaya lang ako na gano'n. Yes po, Ate Carmel. Mag-share lang ako ng Sige po, Ate Carmel. May nagdodoble. Pakipatay ko muna kung ano yung nagdodoble. Okay. Meron lang kasi akong share na ano bang tawag doon? Naku. Ito naman ako. Sige, kaya mo yan, Ate Carmel. yung bang, yung pagka, hindi ko na maisip eh. Yung, kasi, bakasyon ako sa work. Bumalik ako sa trabaho ngayon. Tapos, yung minention, kasi na ako dito, naka-join na akong once. Mention akong isang katrabaho ko na tungkol din sa kanyang asthma at saka sa pagiging yung pagiging mauhawin niya sa tubig. Tapos dahil nag-work sa kanya, senior niya rin dun sa sister niya. Tapos hanggang sa yung bang sister niya kasi yung social worker sa trabaho namin. Tinry din ng sister niya. Tapos nagkataon yung father niya yung naoperahan sa tuhod. Pero nagme-medication dahil siyempre kaka-opera niya lang. Medication yun. Pero nung after na ma-operahan siya, nagkaroon ng there's something, ewan ko kung nung nangyari, kung baka may naiiwan na, ewan ko, na doon, na ba yan? Gunting or something. No, hindi. Basta masakit. Masakit yung niya talaga, masakit na masakit. Tapos ang ginawang ganon, supposed to be say, lalabas na siya, tapos nag-stay pa ng, siguro mga ilan days pa. Tapos, kung baga, pinainom na rin sabi ni Monique, na wala nang mawawala sa'yo, try mo na lang to, imbes na Tapos, in other words, sa buong pamilya na yon, sila, water with salt sila. Pati yung mother niya, yung halos buong pamilya na yon, unbelievable. Believe ako kasi Baro kasi. Isa lang yung inanuhan ko, tapos isa lang yung inanuhan ko. Tapos buo na sila lahat. Nagaganyan na. Marami akong mga sinabihan. Dahil gusto ko syempre makatulong. Yun lang ang purpose ko. Merong sumunod, merong nagko-question. Pero ang bilib lang ako yung batang yun kasi 23 lang siya. Imagine mo, dapat yung mga yan hindi niya masyadong nagte-pay attention sa mga ganyan kasi bata Pero talagang nakita niya agad yung effect sa kanya. Oo, tsaka may resulta una sa kanya. Imagine mo yung mga cirrhosis niya sa kamay.
Tapos Magdadry hindi na out. siya nauuhaw. Tapos, oo. Tapos yung kapatid niya. Tapos yung kapatid niya, tapos yung father niya, naka-help. Tapos yung mother niya uli. Baruch Tapos, Hashem. ako na lang. Nung tumawag ako noon, sumasakit yung dibdib ko palagi. Dahil I don't know if that's from the vaccination. Tsaka yung ulo ko. Tapos ngayon talaga, talagang salamat talagang malaki sa Panginoon. At talagang Baruch Hashem. sasabi ko nga lang dun sa kanino ko ba to? Sa work kanina, kinwento ko na nawala talaga na yung sakit ng dibdib, yung pananakit ng dibdib ko, nawala na. At saka yung sakit ng ulo ko talaga, salamat po talaga sa Diyos. At talagang hindi na sinusumpong. Kasi talagang wala naman ako talagang sakit, yung hindi naman sumasakit talaga ulo ko eh. Tapos nung bigla talaga akong, nung nabakunahan ako, lumabas lahat ng mga sakit na to, yung headache, tapos yung pananakit ng dibdib, yun, tapos nawala lahat yun. So, malaking pasalamat po talaga. Baruch Hashem. Hindi, Talagang, kaya nga po, Ate Carmel, yun nga po ang reason. Kasi nga, ginawa ng Diyos ang tao, kawangis ng mundo. Si Adam galing sa lupa, di po ba? Sabi ko nga uli, kanina yung lecture ko, ang katawan is 70% water, ganun din ang mundo, ito ay maalat. Kaya nga ang luha, maalat ang luha, ang pawis, maalat, ang sipon, maalat-alat na maasim-asim, ang dugo, yung plasma, maalat-alat din yan. Kapag ikaw na-stroke, as in tubig din ang ilalagay sa'yo. Nagbayad ka pa sa ospital. So, ang ginagawa natin dito ay binabalik lang natin kung ano ang nilikha ng Diyos, ang design from the beginning. Okay? Kaya nga yung paninikip ng dibdib nyo ay bunga po yun ng chronic dehydration. Ibig sabihin, bagsak ang tubig, malapot ang dugo, yung puso nyo bumobomba, hirap siyang mag-push. Kaya nga po lumalaki po ito. Nagkakos ng cardiomegaly. Ganon din pananakit ng ulo, malapot ang dugo, hindi makadaloy, hindi free-flowing yung dugo. At saka yung may maraming may high blood pressure, yan po, bunga lang po ng malapot na dugo. Acid, bagsak ang pH. Okay? So lahat po ng mga bacteria, mga microorganism na nabubuhay sa acid or balanced pH bagsak yung pH yan po, mataas po yung bacterial growth or yung mga pathogenic microbes na nabubuhay sa acid. Kaya nga po, pamamaga at infection, madalas po yan makikita. At saka bukol at bara. Okay po. Yeah. Okay, yun lang. Thank you. Thank you so much. Yun lang. Gusto ko lang i-share Thank yan. you so much. Thank you so much, Ma'am Carmela, sa pag-share ng inyong testimony at napakalaking inspiration po yun sa mga kababayan din nating nakaranas ng mga pangyayari ito. So, next po ay si Sir Nick. Sir, sandali. Wow. Shalom, shalom, shalom. Uy. Baruch Hashem, Adonai. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Look, RG, Kamusta po? napakasarap po ang Panginoon. Napakaganda po ang aking pasok ngayon at ako po ay nagpapasalamat as a testimony na yung aking prayer na magkita tayong dalawa at mag-consulta tayo. Nangyari na kasi follower ako sa Facebook, hindi nag-comment ako doon, nagtatanong ako, hindi naman ako nasagot. So, ito yung dasal ko na loobin ng ating ama, yung si Hashim, na magkita tayo. At ikaw talaga ang marinig ko personally. Tinutulungan lang ako ng aking anghel na si Brother Mel, ang ating IT dyan, sa Gising Maharlika, na gabayan ako para magkita dalawa. Now, bukod doon sa testimony, ito na yung sasabihin ko sa iyo. 2017, nabunuhan ako ng dugo, na hospital ako, na bone marrow aspiration ako,
dahil nagkaroon ako ng extreme anemia. And the ang problema sa akin ay yung aking bone marrow na nagkaroon ng myelofibrosis. Since 2017 until now, nahirapan pa rin ako maghanap ng gamot at hindi ko alam. And through the counsel of Brother Mel natin sa IT, ang sabi niya, ganito ang gawin mo. Para sa ganun, makapasok ka sa Zoom at mag-usap kayo ni Doc personally. Kaya Baruch Hashem talaga. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ano ngayon ang aking gagawin? Kasi mayroon pong akong tanong, 5 years na akong nagtatanong, Doktora, aking hematologist, Hindi natapos na tanungan nagsabi sa akin, wala talaga tayong gamot dyan. Walang gamot na ibigay sa akin. Imagine, since 2017, 18, 19, 20, 21, 2022 na tayo ngayon. Kaya, nung ako laging nakikinig sa'yo, sabi ko, siguro, may alam ito si Doc RJ at gusto ko siyang makausap. At ito na nga po yun, March 7, 2022. 7 o'clock. Kaya magandang gabi. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ngayon, ano kaya ang magandang gagawin ko? Dahil wala namang naibibigay sa akin. Yung doktor, diagnosis mayroon. Yung mga research sa Google, Wikipedia, andun ako. Nakikita ko yung kalagayan, pero wala doong binanggit na remedy, walang binigay na cure. Kaya ngayon, andyan ako pa rin sa tinatawag na prayer in miracle, na bigyan ako ng Hashem Adonai, ng tinatawag na Milagro. Milagro. Kasi tumatak na ko ng milagro 2019, 97 pa may milagro ko Dahil tinaningan nila yung aking buhay to live 6 months dahil sa brain tumor. At yan po ay milagro talaga kasi sabi 6 months. Then 1997 yun. Anong year na tayo ngayon? Yung mga result ng CT scan, wala na yung bukol. 2 bukol kasi laki ng kamao ng bata at saka kasing lalaki sa paa. Yung 2 bukol na nakita. Lahat ng tinatawag na declaration ng medical neurologist ko sa Cagayan de Oro, neurologist sa Cebu, sa Tacloban Leyte, sa PGH, sa Manila Doctors, din sa Manila Medical Center, 6 months to live. Pero ang kagandahan dun sa medical center ng Manila, wala na kami magagawa, sabi ng aking neurologist, wala kami magagawa dyan. Hindi natin gagalawin yung utak mo. Hindi ka namin uoperahan. Ang masasabi ko sa'yo, humingi ka ng himala. At ako po ay talagang tuwang-tuwa dahil alam ko ang ating Ama ay maraming himala, isa lang ang kailangang hihingin ko. Kaya until now, I am so happy, so blessed. I'm still living and doing the missionary work na binibigay ng Panginoon sa akin to the nations. Ngayon, ito yung case ko. Myelofibrosis. Yan po, Doc. Anong maganda? Ang case mo kasi, yung mga ganyan. Sabi ko nga, hindi nyo pa namimit talaga yung totoong milagro. Ano po bang iniinom nyo na mga maintenance? Wala pa akong maintenance. Naka-dextrose. Naka-inject. Once a week po yung aking, ay po yata yung pangalan. Tapos yung akin ay ano po yun? Ano po yung ginagawa sa inyo? Injection. Anong in-inject? Ipoitrin yata po yun. Erythropoietin. Ayun po. Yan po yun, Doc. Correct term. I'm so sorry. I slip of the tongue. Masimahan. Okay. Ito, Doc. Ayan po ang sinasabing ipoitin beta reformon.
Para po gumawa ng dugo kasi yan, i-activate yung bone marrow to produce red blood cells or hemoglobin. Okay. Yun po yan. Ang leukemia nga po ang problema ninyo eh. Pero, sabi ko nga po, yan, sa amin, at ito, tinuturo ko lang po kung paano i-activate yung erythropoietin. Hindi po kailangan ng mga synthetic drugs. Tandaan nyo, lahat po ng synthetic drugs, opposite po yan sa binigay ng Diyos na katawan na may capacity to regenerate, detox, repair, heal by itself. Meron pong ganun ang katawan natin, ganun po katalino ng Creator. Yung nangyayari po sa inyo, hindi pa po milagro yan. Bakit? Marami nga po nagpakamatay, buhay pa eh. So, uminom ng laso, nasagasaan, buhay pa rin. Ang tawag po dyan, sa case po ninyo, ang tawag po dyan, hindi nyo pa oras. Lahat po tayo rito sa mundo, hindi meron pong time mamatay, may time pinanganak, may time mamatay. Maraming gusto magpakamatay, hindi po basta namamatay. Baruch Hashem, no? So, hindi nyo pa po oras, ibig sabihin. Ang totoong milagro, naturally, wala na po kayong ipinapasok. Okay? At kayo po ay nakabalik sa normal. Kasabi ko nga, yung mga synthetic drugs, marami na po rito 10, 20, 30 years na hindi na nainom na ng synthetic drugs. Marami na pong natulungan ang ating programa. Wala po tinutulong kung hindi pagkain lang. Kung anong dinisenyo ng Diyos, yun lang po ang binibigay ko. 100 Hippocrates yan Hindi po kay Hippocrates galing sa Diyos talaga. Yung sinabi niyang seed-bearing fruit at saka seed-bearing plant. Dapat yun lang po ang papasok. Bawal po. Naumpisahan niyo po ba yung lecture ko? Naku, susundan ko po yung mga lecture mo. Every time na may ganyan, nire-replay ko pa nga ano ba yung mga sinasabi ni Doc. Pinainom lang niya ang tubig na may asin. Hindi po doon. Yung lecture ko kanina, bago po ako mag-conduct ng consultation, may lecture po ako. Kasi nga po, yung ugat ng mga sakit po, hindi na po sa mga kinakain. Meron po pasyente na gulay na po ang kinakain mula pagkabata may cancer. Merong mga taong pasaway, addict, 60, 70 years old, addict sa mga drugs or sigarilyo, yung alak, wala pong sakit. Anong dahilan? Ba't nagkasakit ang tao? Kanina, sinabi ko na, kapag natin ang Deuteronomy 28:58-61, sinasabi doon, ang sino mang hindi susunod sa mga pamantayan na nakasulat sa aklat nito, bibigyan ko kayo ng mga sakit kasama ang inyong supling, mga sakit na hindi nakasulat sa aklat nito hanggang kayo'y malipol. Kaya nga po, ang binibigay ko rito, 613 commandments. Ibigyan niyo ako ng email, bibigyan ko kayo ng 613 commandments. Yun po ang itinuturo ko rito. Na dapat maintindihan natin na mayroong ganon. Na kailangan sumunod tayo sa pamantayan ng Diyos. Kasi nga kulang din ang panalangin. Dahil nakasulat din ang sino mang nananalangin, ngunit hindi sumusunod sa kautusan, maging ang kanilang panalangin ay karumal-dumal o abomination. So, no use po ang prayer without obedience. Napakahalaga sa Diyos sa pagsunod. At saka, yan nga po, i-message nyo po ko, ilalagay ko rito sa messenger ko, dito sa Zoom, ilalagay ko po yung yung messenger ko. Dito po kayo mag-message sa akin directly at bibigyan ko kayo ng tamang pagkain base dyan sa sakit nyo. Naririnig niyo po ako, Sir Nick? Malinaw na malinaw po ang sound. Maganda po ang reception ko dito. Pinaghahanap itong oras na to. Yan po, pinadala ko na po yung messenger ko dito sa message sa Zoom, sa chat box natin. Diyan niyo po ako yung message, bibigyan ko kayo ng tamang susundan niyo na pagkain. Wow, thank you po. Thank you At po. paano i-activate yung erythropoietin naturally? Hindi mo kailangan i-synthetic drugs. Talaga po. Maraming thank you po. Kasi gastos din po yan, di po ba? Naku po. Yung injection na lang, weekly, magtukos ito ng masa 2,000 plus, 1,000 plus, depende sa units. Ilang buwan nyo na pong ginagawa yan?
ano na po, nag-start ako last year pa Oh. until, okay. Ito po ang question. Okay. Ito po ang question ko. Ready po ba kayo? Ready Yes. po ba kayong i-sacrifice yan? Handa na po ba kayo? Kasi kung totoo pong naniniwala kayo na may isang Diyos na siyang nagpapahaba ng buhay at nagpapagaling, ititigil niyo po yan. Kasi po, hindi po kayo naniniwala. Pag kayo naniniwala sa kamay ng tao, hindi po kayo naniniwala sa kamay ng Diyos. Pagkain lang po, enough na. Naturally, babalik po ang katawan ninyo. Nasa paniniwala niya po yun. Muna sa Hebrew, faith. So, napakahalaga po nun. So, kailangan maintindihan niyo po yun. Doon po, mag-uusap po tayo privately. Okay, meron po akong isi-share sa inyo. Okay. Maraming thank you po, Doc. And so happy, privileged, honored to hear you and receive some instruction na yung pong mga injection na to. Meron pa ako natitirang 3. Ubusin ko to. Kasi sayang naman. Ano mang gagamit. Sige po. Sige. I will follow what prescription mayroon tayo. Natural prescription directly from our Baruch Hashim. Baruch Hashem. Tama po. Okay. Thank you. Kaya po, message niyo lang po ako doon. Yes. Thank you, Okay. sir. Okay. Thank you Danny. so much, Pastor Nicanor Escalera. Brother Carlo, bago pa tayo mag-proceed sa next natin na magpapaka-consult kay Doc, gusto ko lang sana i-acknowledge yung ating star senders, si Ma'am Uy. Merlin Tumangil at si Ma'am Yolanda Orgel. Ma'am, thank you so much mga madam for the stars. Okay, next. Teka, kapatid, saglit mag-ano lang tayo. Announcement lang sa mga ating mga followers. Sana po, para ma-maintain natin ang page na ito. Yung mga nakatago yung mga stars dyan, i-donate nyo na po. Tama. I-donate na po, please. Huwag po kayong mahiya. Tatanggapin po yung mga stars na yan para ma-maintain ang itong page natin. Correct. Oo. So, next po si Sir Danny. Sandali po. Sir Danilo. Sir Danny, go. Hello? Hello po. Magandang gabi. Good evening po, Doc. Isa pong karangalan na makausap kayo. Kumusta po? Mabuti. Ito po, medyo mayroon lang pong mabuti naman, pero Mabuti na pala meron din po. Konting karamdaman lang po, Doc. Okay. Ano pong concern? May tatanong lang po ako, Doc, regarding may bukol po kasi dito sa lieg. Ito, medyo maliit lang naman po at medyo malambot lang po siya. So, pinapractice ko na po yung tinuturo ninyong water and salt. Tanong ko lang po, siguro mga may 2 weeks na rin po siguro. Tanong ko lang po kung ano po bang mga pagkain na pwedeng makapagpagaling dito at makapagtatanggal po sa ganitong Okay, tanong ko po muna, ano po bang nararamdaman nyo at gaano katagal na po yung bukol? Actually, wala naman po akong nararamdaman. Pero gaano katagal na po yan? Taon na po siguro. Mga ilang taon? Mga 5 years na din po siguro. Wala kang nararamdaman. Alam niyo po ba ang bukol, hindi po yan. Hindi po pinapansin yan. Ang bukol po bunga lang po ng mga defect cells yan kapag nai-stress tayo at saka yung mga nodules. Kapag hindi po nag-work ang katawan, sedentary lifestyle, hindi nag-move, at malapot po yung tinatawag na lymphatic veins, meron pong fluid. Kapag yun po ay hindi nag-circulate because walang movement, yan po lumalabas yung mga kula-kulani. Isa po yan, kulani lang po ang tawag ko dyan. Kapag lumaki ng lumalaki, ibig sabihin, naiipon po may mga bacterial growth po dyan, pinapatay ng mga defense mechanism natin, like mga white blood cells or any defense ng katawan natin. Lahat ng white blood cells or mga neutrophil, eosinophils, lahat po yan.
nagpo-form po yan ng dumadami po yan, nag-create ng lump, ganon. So, nagmo-move po ba siya? Hindi. Hindi naman po. Okay lang. So, hindi lang, ini-ignore lang po yan. Magugulat ka isang araw, wala na yan. Basta ang kailangan niyo po, nakaka 2 to 3,000 steps kayo daily. Tinaas ko na. Oh, so kailangan po pala yung talaga, regular na Movement. exercise. Yung lymphatic veins po, hindi po nagmo-move kapag walang tapak. Tandaan nyo, ang puso ang tinutulak lang po, rich oxygenated blood, papunta sa mga system. Pero pabalik sa puso, hindi po siya nagsisirculate kapag hindi itinatapak. Napakahalaga po ng movement. Okay? Kaya maraming bukol sa katawan, lalaki man o babae, because hindi nagmo-move yung lymphatic veins. Kasi nga, acidic na, malapot ang dugo, wala pang movement. Okay? Yes. So, meron po ba tayong specific na pagkain regarding? Meron po. Mag-message po. Nandito po. Punta ko sa chat box ng Zoom. Nailagay ko na po yung aking messenger. Yan. Message po kayo. Bibigyan ko kayo ng tamang pagkain ninyo. Salamat po. Hindi ko po makita yung inyong chat box? Apo. Ayun po. May picture ako. Tingnan niyo po yung sa may chat box natin dito sa loob ng Zoom. May link po din dyan na naka-next po sa may account ni Doc RJ. Sundan niyo po yung link, makakarating po kayo sa account ni Doc RJ po. Okay. So, Doc, pwede pa po bang isa pa? Sige lang. Samantalay ko na po. Mahirap po makapasok eh. Yung asawa ko po, masakit po ang tuhod. Hirap po siyang lumakad. And then, ilan taon na po si Mrs.? 50 na rin po. Anong height? 5'2". Anong timbang? Mga 60, 65. Alam na. Oo nga po. Kasi pag nagkakaedad, kapag acidic, nagde-deteriorate yung mga cartilage, yung mga synovial fluid. Kapag acidic pa, nagbabanggaan na po yung buto sa buto. Isa yun. So, osteoarthritis, minsan ang ibig sabihin yan. Or, meron tinatawag na arthritis nga. Kasi nga, sobrang uric acid deposit sa mga joints, siko, tuhod, dulo ng daliri, sa paa, kamay. Kasi nga animal protein, sobra sa animal protein na matataas sa purine, so uric acid deposit. At hindi rin nainom ng tubig, umiinom nga ng tubig, wala namang asin, so hindi nagtatagal ang tubig sa katawan at hindi na ipa-flush yung dapat i-flush. Okay. Yes, pinapractice na rin po niya yung Very good. At ititigil po muna ang animal protein at wala pong kakain sa gabi. Okay? Sa lahat na nakakarinig, kapag nag-salt and water na po kayo, ano man ang sakit ninyo, wala na pong dinner. Sa umaga lang po, mga watery fruits like pakwan, melon, papaya, pinya. Sa tanghali, root crops, mga dahon-dahon. Wala pong animal protein maliban sa isang pirasong itlog. Sa gabi po, Doc, ano po bang specific na pagkain? Walang pagkain. Wala na pong pagkain. Ng mga edad 40 pataas, wala na pong pagkain sa gabi. Hindi po tatrabaho ng maayos yung mga gaya. Kaya nga unang nagkakasakit yung sikmura, dyspepsia or mga reflux, gastroesophageal reflux disease or GERD. Wala na pong dinner. Iba po ang panunaw sa gabi. Ano po? Yung mga sariwang, kung sa umaga po yung sariwang prutas, yung sa mga gulay po, anong oras po ba pwede sa tanghali lang po yun. Mga gulay, mga root crops sa tanghali. Mga yung itlog sa kasama yon. And even mga proteins na mga animal proteins sa tanghali lang po. Sa umaga, fresh fruit, mga watery fruits. Yun lang. So yung mga
makakatas na before 5 o'clock po, pwede pa po bang kainin yun? Ano pa po ba pwedeng kainin? Pwedeng ang mga alas 5 yung mga pipino or singkamas. O pwede rin yung mga melon, yan. Papaya, yan. Pwede po bang Meron. paghaluin, pagsabayin na kainin yung... Isa-isahan nyo kakainin. Kailangan cephalic digestion, nakikita ng mata. Tapos isusubo kasama ng laway. Dudurugin at dahan-dahan. Ngunguyin kasama ng laway. Hindi i-blender ha. Sometimes kasi nagto-too much caloric intake kapag naka-blender kasi. Saka kung ano lang yung ngunguyain talaga. Kasama ng laway para balance yung gastric juice production, enzyme. Alam ng katawan mo kung anong dapat i-release na enzyme, ganun. Oo. So, isa pa po, Doc. Sige lang. Mayroon, yung medyo lumalabo na rin po ang mata ko. At saka hirap din po ako medyo matulog. So, ano pa po ba mga po pwedeng Kaya nga po, malapot ang dugo, isa nga po yan at acidic. Bumabagsak po yung pH ninyo. Kasi ang tubig sa mata, parehas po ng plasma na at least free-flowing. Oxygenated environment yung katawan natin, maayos yung supply ng oxygen at free-flowing yung dugo, yan, hindi siya sticky. So, yan po, maganda yung supply ng oxygen, nutrition sa mata, sa utak, sa lahat ng organs. Kaya nga, acidity po ang problema, malapot na dugo. Kasi ngayon lang naman kayo nag-ano at saka matagal nyo na po na-accumulate yung sakit na yan, hindi lang po isang beses. Taon nyo na po yan, nagkukos po ng pollution sa katawan. Pag hindi nyo po alam yung detoxification process, hindi nag-work. Yeah. Tanong ko lang po, Doc, regarding sa pagkain. Pwede po bang pagsabayin yung mga hilaw na gulay at saka prutas? Kung maaari, one at a time para at ngunguyain nyo. Ngunguyain nyo. Basta lahat ngunguyain. Kahit dalawang klase sabay, pwede yun. Basta ngunguya. Hindi i-blend. As much as possible, sinuchew yung food. Yeah. Wala po bang limit yung kasi sabi po kasi may narinig ako na ang saging daw po is limited lang ang kain na pwedeng kainin natin. Tama po ba yun? As much as possible, hindi kayo lalagpas ng 1/4 kilo. Isang klase lang. Enough sa na po bawat, yun sa isang meal. Po, No. Isang meal lang po. Halimbawa sa umaga, sabi ko nga, pakwan, melon, papaya, pinya. Isang klase lang po o dalawang klase, pero hindi ka lalampas sa 1/4. Nandun ka pa lang sa 1/4. Yung 1/4 lang. Kahit apat na klase pa siya, pero ang timbang nilang 4 or maraming klase, 1/4 pa rin. Sama-sama na sila doon. So, yun lang ang maximum po yun, Doc? Maximum po yung 1/4 na. Mga ganun lang po. Hindi po pwedeng, actually, kahit naman sumobra ang kain ng tao, kung mataas naman ang tolerance sa acidity or any, pagtaas ng calorie, basta mataas yung tolerance. Wala naman minsan nangyayari. Pero sa akin, enough na po yung ganun lang karami. Hindi naman natin kailangan kumain ng sobra. Yun. Yung enough lang. Kaya lang ng katawan. Kasi sabi nga po, may sobra. Lahat ng sobra masama. Hindi lang. Lahat ng sobra, magre-respond yung katawan mo. Either bigla kang mahilo, sumakit ang ulo, sumakit ang tiyan. Kasi nga, alam ng katawan mo kung ano yung sobra. Yes. Alam, ganun po, adaptive response or reaction ang tawag doon. Kaya lang yung may mga tao may matataas na tolerance. Walang pinagkaiba sa kumain. Uminom tayo ng beer, nag-inuman tayo. Ako isang bote, lasing na ako. Ikaw isang case na, hindi ka pa nalalasing. Yeah. So, ganun din sa pagkain. Kaya nga para sa akin, 1/4 is enough na, 1/4 kilo. Enough na po yun. Lahat po ba palang yun na naitanong ko sa inyong problema ko isa lang po pala ang dahilan nun. Malabot lang po palang dugo. Yes. Bagsak yung pH. Kulang ang tubig, bagsak ang pH. Yun po, nauwi po sa metabolic acidosis. Hindi po sa multiple organ failure because of toxicity and pollution. Yeah.
Kaya nga, Yun for the life of the flesh is in the blood eh. Kasi nga, yun nga, nadumihan na yung dugo eh. Okay, kasi walang sakit ang tao, matakaw lang eh. Opo. Kain pa more. Hindi lang po talaga siguro tama yung intake na pagkain, ano. Correct. Lahat po naman kasi may byproduct, may mga waste product yan. Pag na-overload ka rin sa waste product, nagkukos ng toxicity and pollution na sa dugo. Okay. Okay? Yes. So, yun po. Basta mag-text po kayo sa akin dyan sa messenger ko at marami pa po kayong tanong, doon tayo mag-uusap privately. Okay. Kahit isang araw tayo mag-uusap kung marami kang tanong. Oo nga po. Actually, At kung kaya mo isama yung buong pamilya, di isang barangay kayo, kakausapin ko. Basta Yes, po, that day lang yung schedule nyo lang po yun. Okay? Yeah. So, Thank you po, Doc. message lang po kayo sa messenger. Hanapin ko po dito yun. Ayan. Diyan sa chat box po. Okay. Sige po, thank you. Thank you po. Thank you po, Doc. God bless po. Thank you so much, Doc. Thank you so much, sir. Yan nga po ang link. Sundan lang ang link para makarating sa FB account ni Doc Arjun. So, next natin si Ma'am Persolita Mananes. Ma'am Persolita, good evening, Ma'am. Ma'am Persolita Mananes. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Hello, Ma'am Persolita Mananes. Ano pong, nasaan lugar po kayo, Ma'am? Baguio, Doc. Pares po Baguio City, tayo. Gabi pa rin pareho. Dito Kasi po sa good Baguio. morning. Umaga pa dyan? Ay, good. Hindi po. Evening na po. Sige po. Okay po. Ano pong maipaglilingkod po? Doc, noong 2000, ewan ko yun, 2012 pa yata yun. Nagkaroon po ako ng diabetic. Tapos, nung umiinom ako ng gamot, unang-una metformin. Tapos, nung nag-iba-iba ang pinapaano sa akin, pinabibili na kwan. Tapos, ang huli kong kwan, nag-insulin po ako. Nag-insulin po ako 2 beses, isang araw po, umaga sa kahapon. Tapos, ang daming binigay sa akin na gamot sa puso, gamot sa dugo, kasi nagkaroon din ako ng kidney. Ang creatinine ko mataas, Doc, 282 nung last. Tapos ngayon nung uminom na rin po ako ng water with salt. Tapos nung uminom na ako ng water with salt, 2 weeks from now, naging 256, Doc. Dati dati? 282, Doc. Tapos naging 250 na lang. 256 na lang, Doc. Like, itong nung Friday lang ako laboratory. Kaya, tapos nag-i-inject pa ako para sa dugo. Yung EPO, 4,000 units. Nako. Kasi mababa daw ang CBC ko. Nako. Erythropoietin din. Opo, Doc. EPO. Ay, grabe. So, ilan taon na po kayo, ma'am? Doc. 65, Doc. Ano pong height ninyo? 14, Doc. Ano pong timbang ninyo? 46, Doc. Mapayat lang ako, Doc. Kayo po ay masarap kumain? Hindi na, Doc. Magmula nung nag-ano na ako. Pero ang cute-cute niyo po. Na, Doc? Ang cute-cute niyo. Ako, ha? yung pisngi niyo, mabilog pa eh. So, yan. Kayo po ba ay kumakain sa gabi? Alas 5, Doc, kumakain pa ako. Pero kunti lang. Kailan ka unang natuto niyang alas 5 na yan?
Nung sinabi niya yata narinig ko. Wag Gaano nang katagal na kumalas po sa kayong nakakasunod sa... ilang naman, Dok. Opo, gaano katagal na po kayo nag-start ng salt and water? 2 weeks from now, Dok. 2 weeks pa lang. Okay, kaya lang, nagtitake po kayo ng metformin. Kanina po, narinig niyo yung Noon, lecture Dok. ko? Pero ngayon, binitawan ko na lahat nung bago ako mag 24 hours na fasting. Talaga, galing Imagine mo, lalakas ng loob nyo. Pero tingnan nyo naman, nakita nyo naman isang Kristiyano din ako, Dok. Nakita nyo naman yung effect na hindi po kayo deficient ng synthetic drugs, kundi deficient po kayo ng tubig, asin, ng mga nutrition naturally. Kumbaga para kayong bulaklak na dati synthetic ang dinidilig sa inyo, ngayon natural na. Kasi sinabi kasi ng doktora ko bakit daw ko binitawan ng mga synthetic. Basta Ilang years yun na po bang iniinom yung mga ginagawa yung mga synthetic drug administration na yan? Ilang years yun? Ay, kailan? Matagal na, Dok. Mga ilang years na po? Matagal na, Dok. Magmula nung nagka-diabetic ako. Kasi anong year po yun? 20... Nag-UFW ako, Dok, sa Israel. Opo, Dok. Talaga? Baro kasi, at least nagkakita tayo. Ay, nako. Ay, oo. Pasalamat 7 years kayo. at 5 months ako doon, Dok. So, ilang years total? Ang total ng years na iniinom niyo yung mga synthetic drugs? 10 years? Papunta na ng more than na. Imagine niyo. So, 2 weeks na kayong hindi umiinom ng kung ano-ano. Pero bakit po kayo nakatayo pa rin? So, yan po ang totoo. Saka Kaya lang naman yung yung creatinine ko, Dok. Tapos yung glucose ko normal naman, nagnormal na. Tapos yung CBC ko normal na rin. Sabi ko nga po sa inyo, ito lang po yan. Hindi po ibig sabihin tumaas ang asukal sa dugo or glucose o BP or any abnormalities. Lahat po yan ay reaction lang po na ginawa pong sakit. Totoo lang, wala naman yung sakit eh. Nagre-react lang po yung katawan natin. Kaya nga, naturalmente, tataas ang asukal kasi may kinain ka. Ganun lang po kasimple yun. Matakaw ako noon ng grip sa Israel. Yung green pa naman, ang tamis-tamis. Pero hindi po yun. Ang sinasabi ko nga po, kahit po tumaas ang asukal sa dugo or glucose, hindi po ibig sabihin may sakit kayo. Ang unang tanong nyo kagad, anong nararamdaman? Kasi kapag may nararamdaman, ibig sabihin yung tolerance nyo sa acidity ng glucose ay mababa. Kasi nga ang glucose is an acid forming, kaya nga ang kakambal po niyan ay high blood pressure. Kapag malapot ng dugo, bomba ng bomba ang puso, ang tinutulak niya, putik or honey, ganun na siya kalapot. Kaya pag binipi mo, mataas. So ganun lang kasimple. Paano lalabnaw ang dugo? Of course, itigil muna yung pagkain. Hindi kayo kakain, salt and water lang fasting. Lahat po ng present na glucose sa dugo, gagamitin na po ng katawan nyo for future energy at i-reserve yan gagamitin as fats. So, it's stored as energy yan. Stored energy na po yan gagawing fat. Okay? So, ganun lang po kapag kayo po ay mataas ang glucose or kung kahit ano pong tumaas, sumakit ang ulo, nahilo, hindi po kayo kakain. Hanggat hindi nagno-normal, asin tubig lang po para sa lahat na nakakarinig. Hindi po kayo kakain at sasamahan nyo rin ng panalangin. Kasi nga po ang pagkakasakit ay awakening, paggising sa mga espiritu. Na ito mundo ay hindi po pasyalan ito. Hindi po tayo nandito sa lupa para magsaya at hindi tayo nandito sa lupa para magdrama. Hindi tayo nandito sa lupa para pagising sa umaga, kakain, maghahanap ng trabaho, maghahanap ng kaligayahan, maghapon pagdating sa gabi, matutulog. Ay wala na pong pinagkaiba sa aso, pusa at daga o anong mga hayop dyan. So may purpose po ang buhay. Dahil lahat po ay walang magtatagal dito sa mundo. Kaya nga po ang pagkakasakit ay paggising lang sa bawat isa sa atin. Pero tayo nakakalimutan ng pagkain na dapat kainin, which is yung spiritual food na galing sa bibig ng Diyos.
Kaya nga sabi ko kanina, ang tao hindi po nabubuhay sa tinapay o pagkain kung hindi sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun lang po ang simple understanding na maintindihan natin dito. Kaya nga po, kapag may sakit ang mga tao noong unang panahon, ang nilalapitan nila, pare, ano bang kasalanan ko? Kailangan kong magsisi. Patawarin ako ng Diyos at binigyan ako ng karamdaman. So, kailangan natin yun. Yun lang pala, simpleng gamot doon, sumunod. Okay? So, mag-message lang po kayo sa Messenger. Mag-fasting pa ba ako, Doc? Hindi, mag-uusap pa po tayo. Basta tuloy niyo lang po yung salt and water. Kapag mayroong pagkahilo, panghihina, pananakit ng ulo, hindi lang po kayo kakain hanggat hindi nagno-normal yung pakiramdam. As in tubig lang po. Okay? Nahihilo ako minsan pag higa. So, kaya nga po, hindi po kayo kakain, hihiga lang kayo, relax lang kayo, tigilan yung matakot para sa lahat ng nakikinig. Ang takot ang papatay sa inyo. Okay? Nakatumaas, Doc, ng blood pressure ko. Okay lang po ito, Maas, kasi nga nagre-response yung katawan. Okay? At nasa healing crisis pa po kayo. Nagre-repair pa po yung katawan. So, Kaya nga hindi po, ako kakain, Doc? hanggat hindi nagno-normal yung pakiramdam, wag muna kayo magdagdag. Okay? Kasi nagbabalanse ang katawan, meron pong tinatawag na homeostasis. Sa pag-aaral po, merong nagbabalanse po yung katawan. Siya po ang gumagawa ng paraan. Lang yun, Doc, na hindi Bawal ako kakain. Hindi. Kapag naramdaman niyo po yung masamang pakiramdam, hindi po kayo kakain hanggat hindi nagno-normal ang pakiramdam. Okay? Lahat po, ganun. sa lahat na nakakarinig. Umaga, tanghali, hindi ako kumain. Yes po, kapag meron po kayong reaksyon, hindi po kakain kapag halimbawa tumaas ang BP. Ngayon, hindi po ibig sabihin tumaas ang BP, may sakit ka na. Tanungin mo muna ano nararamdaman. Kung wala, nagre-response yung katawan mo lang. Kasi nga, sabi ko nga, tigilan nyo yung check ng BP, check ng asukal or glucose. Mapaparanoid po kayo dyan kasi po nilikha yan para takutin ng tao. Ginawa po yung mga test na yan para takutin ng tao. Uy, naku, mababa yung, yung asukal mo sa dugo, o ito, uminom ka nito, o mataas ang asukal, o mas mataas ang BP, inumin mo to, mataas ang cholesterol, inumin. Ha? Kasi nga doon nila kayo ginagawang alipin sa mga diagnostic test or mga gadget or tools na yan para takutin. Doon po kayo babagsak muna sa ano po ang nararamdaman. Kapag wala, marami po mataas ang asukal. Ano pang pinakamataas nyo na blood glucose or asukal sa dugo? Anong pinakamataas nyo? Wala na doon kasi puro normal na yung ano po yung pinakamataas na experience nyo? Noong 500. Wala po. Panis po kayo kasi meron po 1,000 o 2,000 hindi nga po nababasa na ng glucometer eh. Walang nararamdaman, buhay pa rin eh. Subukan nyo yung mga nagkumakain sa experiment nyo, kumakain ng 3 oras sa buffet. Subukan nyo i-blood glucose yun after 1 hour. 2 hours. Magulat kayo, papalo ng 800 pataas. Tapos tanungin mo, nararamdaman? Wala. Kasi nga may tolerance ang katawan ng tao. Hindi ibig sabihin, tumaas ang glucose, may sakit na. Kaya nga, tatakutin kayo dyan. Okay, kapag may naramdaman mga reaction, hindi lang po kayo kakain. Within 24 hours. Salt and water lang po. Hanggat hindi nagno-normal yung pakiramdam, hindi kayo kakain. Okay po? Okay po, Doc. Mag-message po kayo dito sa akin sa messenger ko na ilagay ko na po dito sa chat box. Doc, nakadalawang message na ako sa Zoom. Hindi ka may-message sa Zoom, sa messenger. Yung messenger ko na ilagay ko na. Kanina, nag-message ka na? Sa messenger ko? May isang linggo pa, Doc. Hindi, sa messenger ko. Ay, hindi, Doc. Hindi ko alam. Sa messenger ko. Hindi nga, nandito po sa chat box. Patanong ka sa mga anak mo, ano ba andito sa chat box ng Zoom? Yung aking messenger. At saka yung link din nandito. Okay, Doc. Thank you. Magpatulong kayo sa mga anak niyo, okay? Sige po, Nanay Percelita. Mukhang may mga tao sa paligid mo dyan, ha? Pero mga apo ko, Doc. Ay, ganun. Asan? Okay. Kita kalaang. Talaga. Yes, sila, Doc.
Ayaw Sige. magpakita. Basta wag mga pasaway kay Lola ha. Camera Bawal shy. bigyan ng problema si Lola, wag mai-stress, bawal. Okay, thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. So, Thank you. Sige po, Ma'am yes, Percelita. maraming salamat po. Again, before po tayo mag-proceed dun sa ating next na magtatanong, gusto ko lang po ulit i-acknowledge ang ating star senders. Kay Ma'am Lena Scura Bautista at kay Sir Edgar Santa Ana. Thank you so much po sa inyong mga stars. Okay, Okay. to Sir Alan po. May tanong po. Go ahead po, Sir Alan. Magandang, hello po, Doc, muli. Ako po ulit, Doc. Kumusta ka dyan, Sir Alan? Ayun po, Doc. Bali kakaanak lang po ni Mrs. Anong lalaki, babae? Lalaki po. Nagkaroon po Congratulations. hindi pa niya po due date, pero may nangyari nga po na bleeding nung isang araw. So, yun po, sinugod ko na po sa So, ano sa nangyari? Cesarean? Normal birth pa rin? Cesarean po, emergency. Cesarean na. Emergency CS po ang nangyari. Doc, itatanong ko lang kung kasi yung nagpapasuso nga po siya, medyo parang wala po nalabas doon sa kanyang itatanong ko po sana kung ano yung pwedeng natural na para dumami po yung kanyang gatas. Yung production, hindi kasi nga yung oxytocin, kailangan ma-activate din yun eh. Sige lang, hindi, dapat bigyan mo lang siya muna mga fruits, watery fruits, yan. Kung may avocado, bigyan mo lang. Pwede mag-share sa kanya ng konting tips. Pwede mag-share sa kanya, Doc, ng konting tips. Nang alin, dumami yung gatas. As a mother. Anak. Gusto niyo magkaroon ng gatas kahit walang anak. Hindi kasi based naman sa siyempre sa mother, kunting tips na based din sa experience natin. So, ang malunggay po, number 1 po na correct. Nagmamalunggay po siya. Maraming malunggay po, yung isabaw with malunggay. Napakagandang pag-atas. Yes po. Yun lang po, napaka-simple lang. Sana ma-apply nyo. Kaya lang, sabi nga niya kanina, kapatid na Jingle, na nga siya eh. Nag-ano na yung asawa niya. Yan, continuous lang salt and water at saka yung watery fruits in the morning kung merong Saka iwa-warm compress mo yung breast. Warm compress po. Yes. Kung may minamassage nga dapat yun eh. Po. Massage. Yun po ang hindi ko nagagawa, Doc, yung massage. Saka, Doc, pwede nyo yata yun pinapasa kasi normally naman pagka first wala naman po kasi talagang hindi naman po kasi lahat may gatas na yung... nangyari siguro hindi pa nga time kasi merong timing eh. Yung timing kasi yun nga exaggerated nga yung ginawa na nagkaroon ng bleeding. Anong bang klaseng bleeding? Marami bang lumabas? Yung tubig, may ganon? Wala naman. Dire-diretso po kasi yung... Pati yung tubig lumabas na rin. Yung panubigan, ganon. Yung hindi niya mapigil na ihi. So, yun po. Tapos panay po yung hilat ng kanyang chance. Panay po yung... Opo. Simula po 1 a.m. hanggang 8 a.m. So, sabi ko, sige lang, basta ganun, i-warm compress, saka sabi ko nga, yung salt and water, at saka yung yung watery fruits, at saka yung baby, continuous lang yung pag-sip-sip para ma-activate din yung oxytocin. So, isang rin yun. Para mag-create na ng ng milk. Ng milk. Or warm compress and massage. Okay? Yun, saka huwag mai-stress si Commander, ha? Huwag mo bigyan ng sakit ng ulo. Kaya ang ulo sa bayarin. Ay, nako. Sige lang. Yan. Kaya sabi ko, first baby, pang ilang baby na ba yan? Second po, Doc.
Dagdagan mo pa. Pambira. Sumakit na lalo ulo. Sige. Okay po, Doc. Okay. Salamat po. Salamat po Sige, naman. Yes. Sir Alan. Thank you so much, sir. Apa. Thank you so much. Future student ko rin yun. Kaya lang, ano pa eh. Nag-aanak pa eh. Doon muna. Thank you. So, soon to be the next holistic doctor. Thank you so much po, sir. Next po natin si Sir Fernando Lumboy. Sir Fernando, good evening po. Sir Fernando. Sir Fernando Lumboy, good evening. Naka-ready ba si sir? Mukhang hindi yata naka-pay attention. Habang hindi pa po ready si Sir Fernando, gusto magtanong dito ni Sir Alex, kanina. Regarding daw po doon sa lolo niyang, nawala yung comment dito sa may nawala yung comment dito sa, anyway, proceed muna tayo kay Ma'am Emma Domanico. Nawala lahat ng comment ko dahil sa nawala ang signal ko. Okay, go ahead Ma'am Emma, good evening po. Ma'am Emma Domenico. Isa na si Ma'am Emma nahulugan. Yes. Good evening, ma'am. Go ahead, please. Ay, nawala din siya. Mahina yata signal. Mukhang ang signal natin ngayon ay medyo masyadong mapagkaisa. Sir Fernando, good evening. Ay, yes. Sino, ma'am? Sino yan? Si Ma'am Emma. Go ahead, ma'am, please. Good evening po. Hello po, magandang gabi ma'am, po. Ma'am, go ahead, ma'am, please. Yes, good evening. Hello po. Sige, ma'am. Magandang gabi po. Doc. Hello po. Ano ba? Pindot yata ako dito. Hindi kasi ako masyadong marunong pa. Nasaan ba siya? Saglit lang po. Sige lang. Meron akong parang rash guard. Pero ano siya, sisi? May napindot nga ako, sabi ko sa'yo eh. Ay, sige na. Ma'am, naririnig ka po namin. Ma'am, kung ano po. Naririnig ka po namin. Anong pangalan niya? Ma'am Emma Domanico. Okay. Ma'am Emma. Hello po, Doc. Hello po, Ma'am Emma. Sige sa anak ko. Kasi hindi po ako masyadong marunong pa eh. Sige lang po. Matututo rin kayo niyan. Opo. Kasi po, Doc, gusto ko rin po sanang makahingi ng payo sa inyo. Kasi po, medyo marami-rami din po yung nararamdaman ko sa katawan ko. Kailan pa po nag-start yan? Ano po, yung bali yung bato sa abdo ko po, nito lang 2018. Pero ano po, 2012, 3 beses po akong na-hospital noon. Sa diverticulitis at saka pyelonephritis. Pyelonephritis. Opo. Tapos nung 2016 po, pinano po ako nung doktor sa urologist. Nalaman isa lang kidney ko. Opo. Hindi ko po alam. Sabi po sa akin. Saan napunta yung isa? Yun nga po, Dok. Ang sabi sa akin, para daw malaman ko kung bakit isa lang kidney ko. Kasi meron daw pong minsan na inborn or minsan naman daw pwedeng nalusaw daw po sa gamot na pag-inom ko ng mga gamot noong bata ako. Pero mo, binuking na nila yung gamot. Pwede palang makatira o makatunaw. Pero kapag gano'n, may mangyayari po sa inyo kapag gano'n. May mararamdaman po kayo bago nangyari yun. Kung totoo man yung sinasabi niya. Opo. Tapos, po, Dok, nagtaka rin ako kasi meron din akong vertigo. Tapos yung buhok ko po ngayon, Dok, lumulutong siya. Tapos dito po sa kaliwang parte ng katawan ko dito sa tagiliran, pag ginaganyan ko po, may sumasakit din dito sa harap ko. Yan, sa parting kaliwa. Tapos
mayroon din po akong yung kati-kati ko sa paa sa talampakan. Matagal-tagal na po ito, Dok. Siguro mga 4 na taon na. Ilan taon na po kayo, ma'am? 56 po. Ano pong height nyo? 5'1 po. Ano pong timbang? Siguro, Dok, ngayon nasa ano na lang ako. Baka mga 40 na lang. Medyo pumayat po ako eh. So, ano-ano po yung mga iniinom nyo? Dati po, Dok, nung nagpa-konsulta po ako, niresitahan po ako ng pantunaw sa bato sa apdo. Pero hindi ko po ininom lahat. Pinainom po ako ng pang isang buwan. 15 piraso lang po yung nabili ko kasi ang mahal po, 100 isang piraso po. At saka natakot po ako baka ako lalong maapektuhan yung kidney ko kaya hindi ko po itinuloy. Hindi, yun po talaga side effect nun. Maapektuhan talaga ang kidney. Tapos Wala po, pong ligtas. ilang buwan, bumalik po ako ulit doon sa doktor ko. Tiningnan ulit, sabi niya titingnan daw kung nalusaw na yung bato sa Ano ko. pong yung sinasabi mo na po sa pyelonephritis ninyo, meron po ba kayong iniihi na masakit po, may nana? Wala naman po, Dok. Kasi po, ang nangyari Hindi nung ba kaya kayo nahirapan umihi? Hindi po. Maano lang po, naninigas yung tiyan ko, Dok. Pati bandang puson. Tapos parang hindi na ako makahinga. Kapag umiihi? Hindi po. Okay naman po yung pag-ihi ko nun, Dok. Kaya lang, ngayon po. Ngayon po, pag naihiram, wala naman. Wala naman na po. Kailan pa po sinabing meron kayong pyelonephritis? Nung 2012 po yun nung na-confine po ako. Katagal na pala niya. Ano po yung present diagnosis sa inyo? Ano po ba yung... Okay naman na po. Wala na pong inano sa akin noon. Ang pinoproblema ko na po, yung bato sa apdo. Po. Kailan po na sinabi sa inyo na meron kayong bato sa apdo? 2018 po yung, Dok. So, mag-4 na taon na. Opo. So, ano pong iniinom nyo? Wala na po ako ininom, Dok. Natakot po ako eh. Kailan pa kayo natakot? Noon pong, siguro 2019 din, 2020. Tapos, meron po ba kayong pananakit sa ilalim ng rib sa kanan? Opo. Hanggang likod po ba nananakit? Yan. Dito sa likod niya. Dito po. Okay. Pero hindi naman kayo hirap umihi? Hindi po, Dok. So walang pananakit dito sa may ribs o sa may part ng dibdib. Yung may buto dito sa ilalim malapit sa atay, wala naman pong masakit diyan. Likod ang masakit sa inyo? Hindi po, pag yung medyo pinipiti kong ganyan, medyo parang may masakit dito sa parting kaliwa. Pag pong ganyan dito ko. Oo, gumagapang yung sakit. So, anong ginagawa nyo kapag masakit po yan? Anong ginagawa ninyo? Wala na po kung tatakot po ako doon. Uminom ng mga gamot. Buti na lang natatakot ka. Pero nawawala naman. Opo. Oh, very good. So, gaano katagal na po kayo nanonood sa amin? Bago pa lang po, Dok. Mga ilang araw na? Siguro po mga Dok, mga 2 weeks na. Na ilang video na napanood nyo? Umiinom ng tubig na may asin. Nakakailang litro ka? 3 po. Anong sukat po ng asin sa 1 litro? 1 kutsarita po. Sige lang. Mag-message po kayo rito sa mag-uusap pa po tayo sa aking messenger. Nandito na po sa chat box ng magpaturo po kayo sa anak ninyo. Sabi mo, anak, nasan ba yung rito? Nasa chat box daw yung messenger ni Doc RJ. O yun. Doon ko yung mag-message sa akin, padalan ko kayo ng tamang pagkain at paano malulusaw yung bato sa apdo. Kung ano man meron dyan. Yung 613 ba yun? Yes po. Sige po. Yung 613 yun po. Email po ang kailangan ko. Mag-message po muna kayo sa messenger. Opo. Okay? Opo. Maraming salamat, Doc.
God Sige bless po. po. Baruch Hashem. Thank you po. Opo. Thank you so Nandito po much, ma'am. Next po natin, balikan po natin si Sir Fernando Lomboy. Sir Fernando, good evening, sir. Sir Fernando. Sir Fernando Lomboy. Sir, good evening po. Sir? Ready na ba si sir? Parang okay naman yata yung ano ni sir na pero parang hindi lang ba siya naririnig or Sir Fernando? Sir Hello, Fernando. Sir Fernando, kumusta po kayo dyan? Hindi po kayo nasagot. Fernando Lomboy. Okay, anyway, puntaan muna natin habang hindi pa ready si Sir Tanggalin Fernando. nyo na lang po yung sir, tanggalin nyo lang po yung headset niyo, baka hindi gumagana yung mic niyan. So, speaker phone nyo na lang po, loudspeaker. Sige, sir. Yan. May technical, may problema lang sa ni sir, kaya hindi siya naririnig. Yun. Sir, naririnig mo kami? Paki-thumbs up, sir, kung naririnig mo po kami. Hindi ka po namin, sir, naririnig po. Naririnig mo ba kami, sir? Speaker phone niyo po, Sir Fernando. Baka may problema na si sir sa gadget mo. Ayan, yun, nagsalita. Sino yun? Ako po. Si Fernando po. Ay, okay, sir. Good evening. Go ahead, sir, please. Naririnig na. Sige po, tuloy po. Ano pong Good evening po. Yes, sir. Go ahead, sir, please. Nagtatanong lang po ako. Sige po. Tungkol po sa ito kasing bakulam na umiiral sa ating panahon. Nabakunahan yung mga anak ko. Pero ako, hindi ako, saka kami ni Mrs. hindi kami nagpabakuna. Very good. Ngayon, paano po ito ma-detox, Doc? Ang totoo lang talaga, ang katawan niyo po maglalabas niyan. Kaya para hindi po kayo ma-scam ng kung ano-anong detox diyan. Yung katawan po, kapag nakasurvive po ng within 24 hours, walang reaction, ibig sabihin mataas yung tolerance ng may-ari ng katawan, walang reaction, or delayed. Katulad ng Pfizer, Moderna, at saka Sputnik. Meron pong ganyan, delayed reaction. Minsan, months, years, yun ang sinasabi ng pag-aaral pero wala pa naman tayong years. Pero months, may lumalabas after a month, after 2 months, after 3 months, after 4 months, may ganun. So, itong detox, ilalabas po yan ihi, dumi, at pawis. Yan po ang totoo. Kaya hintayin niyo po kapag may mga reaction, hindi lang po kakain yung taong nagkaroon ng reaction. Hindi po kakain hanggat hindi nagno-normal ang pakiramdam. Asin tubig lang po. Yan po ang normal na pan-detox. Detox, wala na pong iba. Okay? Hayaan niyo po yung katawan. Yan po ang totoong nagdi-detox. Yung katawan niyo ang maglalabas. Normally, automatically. Tubig lang po, Doc? Yes. Saka salt? Yes, at hindi po kakain hanggat hindi nagno-normal yung pakiramdam. At tigilan pong matakot. At manalangin. Yun lang po. Yun lang po ang gagawin. Isa pa, Doc. Isa pa po. Tungkol din po dun sa kasi yung anak ko na blood infusion siya nung na-aksidente yung anak ko. Gaano katagal na po yan? Kuwan na po. More or less mga 20 years. 20 years. Grade 5 siya noon eh. Pero ngayon may apo na ako sa kanya, babae. Ano pong question niyo doon? Hindi po ba ito makaka-apekto halimbawa sa yung bang na-infuse yun na dugo, hindi po ba siya
sa kalusugan niya, hindi niya ano. Kung 20 years ago na yon, sabi ko nga po, within 24 hours lang po, magre-react po yung katawan kapag may pumasok na foreign substance or particles. Magre-react po kagad yan. Okay? Kitang-kita po yan sa lahat po ng blood transfuse, lumalabas po yan agad. Okay? Kasi magre-react po yung katawan, hindi po siya pwede magtagal sa loob. Magre-react po yung katawan agad-agad. It's either mild reaction or yung pinaka-worst reaction talagang magkukos ng panic attack, mamamaga, magkukos ng anaphylactic reaction or allergic reaction, sudden death. Kapag masama po talaga yung ganyan. Kaya lang po, 20 years ago na. So, ibig sabihin, para sa akin, wala na yan. Nailabas na ng katawan niya sa ihi, dumi, pawis. Yes? Isa pa po, Dok. Huwag po kayong mag-alala. Okay, baka kayo po ang magkaroon ng sakit. Ako po, Dok. Ito pang isa po, Dok. Yung goiter po, goiter. Kasi yung kaming mamanugangin ko, may goiter siya sa nasa Taiwan po siya. Ngayon, pauwi na. Gusto ko siyang matulungan kung paano po malulunasan yung goiter na yun, Dok. Unang-una, matutulungan natin siya kung unang-una makakausap ko po siya. Marami po akong itatanong sa kanya. Kailangan po ng malalim na investigasyon. Investigador po ako eh. So, kailangan po yung may sakit ang kausap ko eh. Marami akong itatanong eh. Kasi yung mga ginagawa niya hindi tama. Kaya umabot sa mga ganon. Unang-una, nutritional deficiency ang cause. Kapag ito ay hindi nakain ng mga gulay, especially mga berdeng gulay at yung matataas sa iodine, yan po. Ano po ba, ang bosyo niya, nakalabas na po ba o hindi? Nakalabas na? Ba? Opo. Nahahawakan po ba ito po ba'y matigas? Opo. Malambot naman po, Dok. Yan sabi niya sa akin. Sige lang. So, mag-message lang po kayo sa akin dito. Pinabiopsy po niya. Opo, pinabiopsy. Ang problema kasi kapag yan ay umiinom pa ng mga hormonal therapy, yan, isa rin po sa nagkakos ng problema yung mga pinapainom. Okay, pinatigil ko na siya uminom ng kung ano-anong mga synthetic drugs eh. Kasi buti sumunod sa inyo. Opo, laban din ako diyan sa mga conventional drugs na yan eh. Correct. Kasi nga po at least ganyan kayo mag-isip. Kasi nga po yung iba, susubukan muna hanggat hindi nasisira yung internal organ, hindi ititigil. Ay nako. Sige. Isa pa po. Asma. Kasi sa akin, ako wala. Sabi nila lahi-lahi, pero alam ko ang asma, acquired po yan eh. Yung mga sakit na yan eh. Ngayon, yung anak ko na nagpunta ng abroad, nagkaroon siya ng asma doon sa abroad. Tapos, pinauwi ko siya. Pero hanggang ngayon, Dok, mayroon siyang varicose, tapos mayroon siyang asma. Hindi po nawawala. Babae po ba lalaki? Lalaki po. 5'2" ang height. Overweight siya eh. Alam na natin. Basta ganyan overweight. Mainit po ang katawan. Hypersensitivity po isang cause ng mataas na pag-release ng histamine. Yan po yung kinokontra pag may asthma, yung mga anti-histamine. It's either inhaler yan or yung mga pausok-pausok na yan. So, anti-histamine, mga relief, yan. Inhalation. May pausok pa nga siya eh. Kaya nga po. So, ba't ba nagre-release ng histamine sa katawan? Sign po yun na chronic dehydration po. Mainit ang katawan, malapot ang dugo, acidic, so very hypersensitive po. Irritated po yung mga cells, kaya nagre-release sila ng histamine. So, mataas po yung mucus production. Magkakaroon po ng pagsikip ng daluyan ng hininga. So, ano mangyayari dyan? Hirapang huminga yan.
Ang problema, yung mucus na yun at tumitigas din po yun. Ang ending niyan, pagtanda, emphysema. Mamamatay yung mga alveolus or kung saan nagkakaroon ng exchange gases sa baga. May paraan po yan, Doc, para ano? Yes po, correct lang naman yung pH ng dugo. Yung weight din, babawasan ng taba kasi nga mainit sa katawan niyang sobrang taba. Opo. Salamat, Doc. At panghuli na po, Doc, mga konting kwan lang. Kasi ako po, 67 na po ako. And 5'2" ang height ko, 56 ang ano ko, ang weight ko. Okay lang yan. Ngayon po, 2017, sinumpong ako ng high blood. Di, ano po, 200/100 yung ano ko, yung BP ko. Di, ako, sabi ko, pinag-maintenance po ako ng amlodipine, 5 milligrams. Noong kasalukuyan na nag-maintenance ako ng amlodipine, hindi pa nagagamot yung high blood ko. Andiyan na naman yung tumaas yung blood sugar ko, niresetahan ako ng simvastatin, hanggang sa nag-iisip ako Dok kung paano, kasi hindi talaga ako gagaling. Kasi nga, duda ka Kasi nakakakita ka na rin ng kasabay mong umiinom, hindi naman gumagaling. Hindi gumagaling, Dok. Taon nang iniinom. Ba't kaya ganun? Kung ano-ano sisisihin yung cholesterol daw, kaya madagdagan. Kung ano-ano nang lalabas na kasi ganito raw, because of mataas yung calcium sa dugo, nagkukos ng tinatawag constriction, kaya nga bibigyan ka ng mga beta blocker o mga blocker na yan. Kung maliit ang dalo yan, bibigyan ka ng vasodilator, mga pampabuka. Kapag wala ng epekto, liliit, iinom, bubuka, iinom, bubuka, liliit. Pag wala ng effect, bubuka, liliit. Sabi nga ng Bisaya, kaya hindi gumagaling kasi bubuka Kaya sa ngayon, Dok, ang aking kalagayan, 1 year ako nag-maintenance 2017. May narinig ako na vitamin C infusion. Nag-ano naman ako, kitaan na naman yan, negosyo. Puro na lang negosyo. Ang mahal, Dok, napakamahal yon. Alam niyo po kung magkano isang sesyon? Magkano? Ang cleansing niya, 10,000 ang cleansing niya. Ang ano niya, nag-take muna ako ng cleansing. Ang ang vitamin C infusion niya na natural daw sabi niya natural vitamin C infusion 25,000. Saan daw po galing yung vitamin C? Kasi nga kung yan ascorbic acid or ascorbate, hindi po yan totoo. Yung totoong totoong vitamin C, makuha mo yan sa mga citrus fruit, maasim. Kasi po may flavonoids po yun sa chemistry or yung talagang structure ng molecule ng vitamin C, may flavonoids. Yan pong mga yan, wala po. Pharmaceutical grade po yan. So, ay nako, ma-scam talaga kayo dyan kapag hindi kayo nakakaintindi. 50,000 nagmaroon po sa Diyos yan, nako. Opo. Dalawang sesyon, 50,000. Ngayon, kung maaga-aga lang kitang napakinggan, Dok. Siguro hindi ka sana baka kumagat ka rin doon. Kumagat, hindi na ako kumagat sana doon At kilala mo yun siguro, Dok, yung founder nun, yung Doc Alternativo, Ay, nako. Namatay yun Ang nagtataka nga ako doon dahil ang advocacy niya, yung prevention, ang advocacy niya, bakit siya namatay? Kaya nga, yan nga sabi ko, mas marunong pa sa lumikha ng tao. Yan po, nakakatakot po yan. Wala tayong gagawin, sumunod na lang tayo sa Diyos. Sumunod kung anong tamang pagkain, yun lang.
Hindi na ko kaya nai-scam, kaya nga ang kamangmangan ay nakamamatay. Kamamatay. Kaya nga, yan. Salamat. Doc, ako'y hindi po magpapasalamat. Baka makapag-ano pa ako sa inyo ulit. Mag-message lang po kayo sa akin dito kasi gusto sa, kong sa makuha yung Messenger. mga pagkain para Dito po, punta kayo sa chat box. masunod ko yung yung protocol ninyo para sa edad ko na. Kasi Sige po. sa ngayon ang ginagawa ko po, Doc, 2 to 3 liters hanggang 1 to 2 liters lang ako sa maghapon na maligam-gam yung kaya ko ang init. Tapos 500 ml, maligam-gam lang po, mainit-init, hindi po mainit. Opo. Mainit-init po. For example, sa 1 litro, 30% lang po yung mainit, 70% yung room temperature. Maligam-gam lang ang labas nun. Saka may rock salt ako dito na nabibili, yun ang at saka Himalayan salt akong ginagamit. Ang protocol ko sa buhay ko, Doc, kung tama po ito, tubig sa umaga hanggang sa tanghali. Tapos kakain ako ng tanghali, pinipili ko yung pagkain ko. Sa hapon na hindi na ako kumakain. Yun lang, pag may buko o kaya yung pipino o kaya singkamas, yun na lang sa hapon. Pwede naman po yan. Yes po. Basta ang iiwasan nyo lang para sa lahat naman ng kikinig. Pag may edad na po kayo, iwasan na po ninyo lahat ng karne. Okay? Mabilis po magpalapot ng dugo yan at hindi po basta yan natutunaw ng katawan. Kaya nga maraming colon cancer cases ngayon. Kasi nga kung ano-ano kinakain, lalo na yung pinagbawal ng Diyos na binabanggit ko palagi. Yung baboy, alimango, alimasag, hipon, isda na walang kaliskis, tahong, talaba, tulya, pusit, tambako, tulingan, sapsap, espada, galunggong. Kung yan po ay nakakain ninyo, ay congratulations. Madudumi yan po ang dugo. Ay nako. Tinigil ko na po, Doc. Matagal na. Okay po, Doc. Maraming salamat po. Sige po, kuyang, basta mag-message lang po kayo sa messenger ko. Andito na po sa chat box ng Zoom. May link na rin po dyan para makapag-message kayo directly sa messenger. Okay? Okay po. Lang po. Maraming salamat po. Thank you so much, sir. Salamat po. Next natin si Ma'am Eden. Ma'am Eden Tin. Ma'am, magandang gabi po. Unmute po si Ma'am Eden. Ma'am Eden, go ahead. Hello po. Hello rin po, Ma'am Eden. Kamusta ka dyan? Magtatanong lang po sana ako ng about sa asthma po. Kasi nag-asthma po ako nung nanganak ko sa panganay ko po. Gaano po kayo katagal na nanonood sa amin sa page na to? Mga 1 month pa lang po. Ilang video na napanood nyo? Mga 4 or 5 video pa lang po eh. Ano pong natutunan nyo? Salt and water po. Kailang litro ka? 2 liter po, bawat araw. Nagagawa mo yung breathing exercise na tinuturo ko? Minsan lang, Doc, hindi araw-araw. Yun po ang makakatulong sa asthma ninyo. Yes po, 6 na beses po yun sa isang session. Paano po yun? Ang trabaho po nun ay paluwagin ang lahat ng daanan ng hangin. Okay, mula sa ilong, papunta sa lalamunan, papunta dun sa bronchial tree o papunta sa baga, sa alveolus. Nagre-release po ng nitric oxide yan para po mag-dilate yung mga constricted na mga daanan o because of too much mucus production, lahat po yun susunugin ng nitric oxide. So, paano gagawin yon? Sabi ko nga uli, pag nag-inhale kayo sa ilong, sarado ang bibig inhale sa ilong, magbilang ka sa isip mo 2 seconds, ilabas mo rin sa ilong. Okay? Sa ilong din. Pagkatapos na ilabas mo na lahat ng hangin, wala nang hangin, nailabas mo na lahat. Takpan mo yung ilong at bibig mo, hindi ka hihinga for 60 seconds.
tingnan mo kung hanggang ilang segundo ka aabot. Tandaan nyo, ang problema kasi yung asthma. Ano? 20 seconds kaya ko, Doc. So, ibig sabihin, sa 1 minuto or 60 seconds, 4 liters of oxygen lang po ang normal. Kapag wala pa po ang 30 seconds, yan po. Times 2 to times 3 na po yung oxygen na pumapasok. Ang magiging mangyayari, hyperventilation or hyperventilated na po kayo. Ibig sabihin, sobra na po yung oxygen sa katawan. So, magkukos na po yun ng oxidative stress. O, magre-release na maraming mucus, magliliit ang daluyan ng hininga, kaya po kayo aasmahin. Sobra na po kayo sa oxygen at bagsak na rin yung carbon dioxide. Okay, so ganun lang po. Ulitin po, 30 seconds lang po ang 30 seconds lang po. 30 seconds lang po ang interval or magpapahinga kayo tapos uulitin nyo 6 na beses po. Sa gabi, 1 oras bago matulog, sa umaga pagkagising. Okay? Kasi nga po hindi na po kayo nag-e-exercise man lang o tumakbo man lang kasi nga napakahalaga po ng nitric oxide activation. At saka yung meron kayong reserve na vitamin D3 by exposing to sunlight, magpa-araw po kayo, napakahalaga po ng araw. Huwag kayo magtago sa araw. Between 10 to 3 po, magpa-araw ha. 10 to 3 po. Yes po. 15 minuto sa harap, 15 minuto sa likod. Walang Tapos, galawan ha. Opo. Tapos yun po yung ko po yung parang may sinus po ako, Dok. Simula nung mga 15 years ago na po. So yung sinus ko lagi pong basa yung sipon ko. Parang sipon na parang tubig. Ganun lang po kasi may nagkukos ng irritation kasi nga sobra na sa oxygen. So, pasalamat ka, malabnaw. Yung iba kasi naninigas eh. Nagkukos ng clogged nose. Masakit so, po hindi. May mga hayop ba sa inyo diyan sa paligid nyo? Wala naman po. Wala naman. So, yan na nga. Ganun din po. Mawawala rin niya kapag nagkakaroon po ng irritation sa ilong, baradong ilong. Gagawin nyo rin po yun. Inhale, 2 seconds, release. Tapos sa kanya tatakpan. Kailangan nag-goal nyo po 60 seconds. Hanggat hindi nyo po nag-goal yun, hindi po makokorek yung upper respiratory system. Okay? Saka continuous lang po yung salt and water at saka yung mga processed food, iwasan nyo po lahat ng klase ng processed food na nagpo-promote ng acidity. Kasi nga, nagsusalt and water kayo, pero mga lutong pagkain, mga acid-forming food ang kinakain nyo, mga processed food. Stick lang po kayo, kaya nga po mag-message kayo rito sa aking messenger. Nandito na po sa chat box ng Zoom. Ibigyan ko kayo ng tamang pagkain. Okay? Tsaka Dok, yung ko pala Dok, yung tatay ko po na senior po kasi 2 beses na po siyang na-stroke. Tapos dami pong gamot inikiya. Kailangan ko po makausap yung tatay at yung nagbabantay doon. Ay, walang signal po doon sa bukid eh. Sa bukid po sila yung po, mahirap pong i-relay lang po eh. Kailangan po yung nagbabantay sa kanya, makausap ko kung sino man yun. Kung hindi po makausap, mahirap po mag-guide yan. Hindi po basta na i-relay nyo lang, kailangan masabihin mo mismo yung may sakit. Parang walang pinagkaiba kahit na nasa bundok kayo nakatira, pupunta kayo talaga sa bayan para magpa-check. So, ang kailangan nyo lang talaga signal. Kailangan sikapin yung makarating sa akin, makausap ko yung may katawan at yung sino man yung nagbabantay sa kanya. Okay po? Sige, Doc. Sige. Sige, thank you. Okay. Doc. Welcome po. Yes. Thank you so much, ma'am. Sister Lexter mention kanina may gusto siyang in-consulta kaso lang hindi niya kasama sa father niya at mahirap daw ang communication sa kanila. Then ganun Sir din Lexter mention, sir, bigyan kita sa chance na Doc. Sir Lexter. Sige lang. May gustong itatanong si Sir Lexter, Doc. Sige lang. Sir Lexter, good evening po.
So, So, Lexter. Lexter, good evening. Lexter Mencio. Sir, naka-unmute na kayo. Please, ano po, ano mo sir kay Addoc para kung ano, pwede nyo ma-relay sa father nyo at kung paano pang advice ni Doc po. Sir Lexter? Okay. Go ahead, sir, please. Sir Lexter Mencio. Hello po. Sir, naririnig namin ng background. Hello, yeah. Yes, sir. Naririnig ko Go. na Hello, po. Doc. Sige po. Dok, yung sabi niyo po kanina, kailangan kausapin yung mismong pasyente po, no? Yes, so kasi napakahalaga doon. Marami akong tatanungin. Hindi mo lahat masasagot yun, sir. Lalo Opo, na kaya- hindi ikaw nagbabantay, hindi ikaw Opo. nagpapakain, hindi ikaw nagbibigay ng mga synthetic drugs kung ano man yung iniinom niyan. Diabetic po kasi siya, iyon po. Kailangan pong i-schedule ko na lang po pag uwi ko para mismong isama ko siya sa bayan para mag-attend kami ng ganito po. Yes, tama po. Tsaka kung Para sino man yung mismong- nagbabantay sa kanya, ilang taon na ba ang tatay mo? 62 na po, sir. Ano bang kadalasan na iniinda niya? Yung pananakit niya, meron bang pananakit, pagkahilo, di matulog, di madumi? Wala naman po, Dok, pero yung gusto niyang itigil yung yung synthetic na diabetic po kasi siya. Yun lang ang problema, yun, di itigil niya na. yung nga po, Ang Dok, dami yung na sabi po niyo rito, po, hindi ko pa po nakakausap. Marami po rito. 10, 20 years na nga umiinom, tumigil na rin eh. Yun nga po, Dok eh. Kaya hindi ko pa parang- nakakausap eh. Kung sa inyo walang nararamdaman, itigil na. Huwag nang intayin makaramdam pa. Huwag na intayin masira ang atay at bato bago Ang tumigil. nakikita ko pong Dok, nakikita kong yung parang yung galaw niya medyo hindi yung dating parang dahil na-stroke nga po siya 3 years ago. Parang Ganun talaga, nakaka-apekta na rin sa motoring function, sa brain. Kasi nga pag malapot ang dugo, kasi nga ang glucose kapag mataas at malapot ang dugo, marami pong nangyayari sa katawan, lalo na kung yan, malapot at acidic. Nagninipisan yung mga ugat sa utak, may nagpuputok-putok doon. Hindi natin alam. So pwedeng mag-cause ng aneurysm, naapektuhan yung motoring function, kaya mabagal ng kumilos. Hello, Mike. Yung kuan lang, Dok, yung Hello, Mike. kaya gusto kong makausap niya mismo para maniwala siya. Oo nga naman. Kasi baka sabihin, may problema ka na ba, anak? Kumakain ka ba? Hello, Mike. Kasi Hello, bilib Mike. siya sa doktor eh. Ang Hello, problema Mike. pa, nagpabakuna siya 2 beses. Hello, Yun Mike. lang. Isa pang nakakalungkot doon, nagpabakuna. Hello, Mike. Pilit po ako magpabakuna, ayaw ko. Hello, Mike. Very good. Oo. Very bad si tatay. Ikaw, very good ka. Hello, Mike. Imagine mo, mayroon ng maintenance, nagpabakuna pa. Ay, nako. Yun ang nagagawa ng yung sa probinsya kasi yung TV yung tutok nila. Laging maling tinatawag sa impormasyon. TV. Yes, maling impormasyon ang tinatanggap. Puro mainstream media. Ay, nako. Kaya ako na social media nakikita yung Very mga good. videos na kaya lagi kaming kontra tungkol sa bakuna. Ang sabi niya sa akin, bakit doktor ka ba para paniwalaan ko? Pero lalabas sa pag naintindihan nila, hindi nyo kailangan maging doktor para maniwala kayo sa kamay ng tao. Kasi yung matagal na iniinom yung mga synthetic drugs at walang gumagaling, hindi doktor yan. Kasi paulit-ulit mo lang iniinom, tapos ngayon may sakit ka pa rin. So, ang salitang maintenance kasi, i-maintain mo yung sakit. Pero huwag kang atang gagaling, maintenance nga eh. Hanggang kaya ng... Yes. Hanggat hindi nagpe-fail yung mga organs, yun. Yan ang sinasabi ko, yan po ang ending. Lahat po na nagme-maintenance. Ang ending po, dialysis. Ay, nako. Gusto kong kuwan hanggat maaari, mas maagang maagapan para hindi nababagsakan ng dialysis.
Ang problema kasi sa mga taong nauwi na sa maintenance at doon na umasa kasi nga tinatakot. Sabi ko nga uli, kung oras na, wala pong makakaligtas dito sa mundo na to dahil sa mayaman ka, may pera ka. Hindi ka maligtas ng pera mo. Kung oras na. Kaya nga sabi ko, tigilan yung mga synthetic drugs kasi years mo lang iniinom yan, hindi ka gumagaling. Magugulat ka na isang araw nang failed na yung kidney, nag-fail na yung liver. Ay, no. At magkukos siya ng early dementia, Alzheimer. Isang araw, di mo nakakilala yung katabi mo. Possible po ba doon na, yung mga kunyari siya? Kasi stress siya sa negosyo niya sa maliit na business niya. Isa yun. Yes. Paano kaya stress eating yan eh. Kaya nga tumataas ang glucose niyang stress eating. Pag nai-stress, kakain. Hindi, useless pala Dok yung kunyari, nag-take siya ng kunyari sa paraan na ituturo niyo. Tapos, inaharap pa rin niya yung stressful na business niya. Yes, walang silbi po. Kasi ang command nanggagaling sa utak, yung utos. Gumagana tong katawan na to, may automatic, kung tawaging automatic nervous system. Automatic nagtatrabaho yung katawan mo. For example, kumain ka, nagmumuya ka, control mo pa yon. Kapag pasok na yan sa loob ng katawan mo, hindi mo na control yan. Yung katawan mo nang nagtatrabaho dyan, automatically. Kapag na-stress ka, hindi gumagana yung panunaw. Hindi gumagana yung repair. Hindi gumagana yung detoxification. Hindi gumagawa ng bagong cell. So, yun. Kaya nga, congratulations sa na-stress. Stress pa more. Kailangan pala, Kaya nga, marami sabihin pa mga infections, bukulat para. Yes po. Gano'n na lang, Dok. I-schedule ko na lang po next Monday para isama ko siya. Sige, Sir Lexter. Salamat, Dok. Or hindi, ganito na lang. Message ka lang sa akin dito sa messenger ko. Kahit hindi na tayo rito, pero privately, mag-uusap tayo kasama tatay mo. Sige po, Dok. Dito, message kayo sa messenger ko, nandito na sa chat. Nag-message na po ako, Dok. Very good. Sa messenger, okay. Salamat, Dok. Kausapin ko kayo privately. Okay, Sir Lester. Thank you, Baruch Hashem. Salamat. Okay, thank you so much, Sir Lexter. So, is you ready? 8:40, Doc? No. House. So, kailangan na siguro natin magpaalam. At ako yung may lesson pa bukas. Yeah. So, any parting words, Doc? Yun. Sabi ko nga uli, yun. Kailangan natin talaga ng kaalaman. Ito ang ginagawa natin, empowering ito. Education ang kulang sa atin. Sabi ko nga uli, ang kamangmangan ay nakamamatay. Diyan po nagsisimula ang lahat. Kaya nga dapat itaas ang kaalaman. Itong ginagawa natin dito sa Gising Maharlika, ang GMN Holistic Medicine with Doc RJ. Ano po ito? Ito po ang talagang pinakamalaking problema sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. At maraming namamatay dito sa iba't ibang klase ng sakit. Okay, hindi lang, wala pa po yung bidko na yan o mga viruses na yan. Meron na pong namamatay sa cancer sa utak, sa puso, sa baga, sa atay, sa bato, lahat po ng organs na sira na. Yun po ang marami namamatay sa statistics po natin sa Pilipinas. Since 2010, 200,000 po ang namamatay taon-taon. Nasaan na po yun? Since 2010 up to 2019. Na-stop na po. Nasaan na po yung record na yun? Bakit tayo nagpo-focus sa dito sa bidko na ito? Hindi naman totoo. Sabi ko nga, walang textbook na nag-support eh. Sinabi ko nga ulit, yung bidko na yun eh. Gawa-gawa lang nila eh. Parang in layman's term, pinagbibintangan mo yung taga ang nakamamatay pero ang laman ng bakulang, kung hindi pusa, aso at elepante, iba-ibahin laman. Hindi na na-isolate or na-purify yung virus. Kaya hindi po siya totoo. Okay? So, yun lang po. At saka, yun nga po.
pakiusap ko lang din sa mga lahat ng hindi po ako nagbibigay ng medical certificate paulit-ulit ay certificate sabi ko holistic doctor ako. Hindi ako medical doctor. Sila po nagpauso niyan. Sila po ang dapat magbigay ng medical certificate. Holistic doctor po. Holistic spiritual po at saka pagkain lang po. Pagsunod sa Diyos. Yun lang po ang ginagawa ko. And then, wala po rin akong supplement. Kung ako tinatanong, wala akong supplement eh. Hindi nga ako naniniwala dyan. Hindi nga ako nag-explain kung ano-ano. As in, tubig lang po para hindi kayo ma-scam. Makinig kayo dito sa GM Holistic Medicine with Doc RJ. Okay po. So, yun lang po. Lahat po ng sakit, pag-usapan natin. Lahat ng klaseng cancer, kinuha sa ospital. Alay nyo. Milagro naman ang inaantay natin eh. Doon lang po tayo nakafocus sa isang lumikha ng tao. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, yun lang pong tatawagin natin. Siya po ang nagpapahaba ng buhay, siya po ang nagbigay nito. Siya rin ang kukuha nito. Okay po. So marami pong salamat. Hello, Doc. Yes. Credential lang, Doc, at naalala ko yung mama ko na usually siguro magagalit yun sa akin kasi mula ng last year nasa 125 kilos yung timbang ko. Ngayon ay sa 91 na lang yung kilos ko. Talagang magagalit yun kasi yung baboy na pinalaki niya lumiit. Salamat sa... Grabe, Sir Mel. Bumata ka nga, grabe. Yun ang kinis na ng mukha mo lalo. Kaya nga naging ano na. Naging... Grabe. Baby face. Hindi po kayo tatanda ng mabilis at mabubulok ang inyong laman kapag may asin po. Yan po ang sekreto ng laman. Asin. Lahat ng tubig niyo dapat may asin. Okay po. So yun, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Baruch Hashem Shalom. Ayan, thank you very much. Salamat, Doc. Kojing. Yes, maraming salamat po sa lahat ng tumutok. Again po, huwag sana po tayo magsawang i-share ang video ito at ito ay para sa pagsagip ng ating mundo, pagsagip ng ating ng ating kapwa-tao. At paulit-ulit po ako magpapasalamat sa lahat ng mga nag-send ng stars. Yung mga nakaraang meron po diyang pinost si Director Mel sa ating comment section po ba yun, Sir Men? Ng mga hindi ko kasi makita. So, for the transparency, para makita nyo din po ang status at makikita nyo po ang resulta ng pag-supportan nyo sa page na to para patuloy po ang ating pagservisyo sa ating kapwa na lahat po kami dito ay volunteer. So, kaligayahan na lang po namin yung makapag-share na kung anong kakayanan namin at makapag-save po ng kapwa natin, lalo na po yung mundo natin. So, again po, maraming salamat at pass to you, Sir Mel. Father Carlo. See you po sa Monday, Friday po sa ating GM and Planter. Sa Pinas, kung-usapan natin dito ang mga pakula po. 6 p.m. po ha, huwag natin kakalimutan. See you po. Bye-bye po, Sir Mel. Okay, maraming salamat po sa mga nag-support sa amin. Maraming salamat sa nag-send ng stars. At kung meron kayong inquiry for other option for your support, you can message us na lang, lalo na kung nahirapan kayo about sa stars. So, ito po ay malaking tulong po sa amin dahil we know na we are only voluntary here doon. Wala kaming compensation. So, kung mayroon kayo ma-share at mapatuloy, mapaganda pa natin itong ating ginagawa. So, hanggang sa Lunes ulit, at meron tayong everyday na nagre-reply ako. So, kung may vacant time ang GMN, diyan nagre-reply ako ng mga past consultation natin. So, supportahan niyo lang po. So, thank you very much. Ano yung card? Yes. Friday, program natin. Okay. Yeah. Okay. Any announcement, Brother Carlo? May announcement lang ako sa mga gusto manghingi ng 613 Torah.
please send po your email address. It's either sa Messenger ng GMN Holistic Medicine page or dyan na lang po sa may comment section. We'll send you po the whole set ng 613 Tora po. Maraming salamat po. Alam. Okay. Po, no? Nakakita na natin. Ano yung pwede dito? Para sa mga natitila ng bakuna po. Iyo po. Iyo po, Sir Mel, ingat po kayo. At si Vince, salamat po sa pagsama niyo sa amin. Bye-bye. Masuk ka na ilan yung dito. Hindi ka sila makapasok. Ginagamit pa yung